Nagtagal pa ng 1 linggo si Sebi bago tuloy nakalabas ng ospital dahil gusto ni Joaquin na magaling na talagang anak namin bago namin siya iuwi sa bahay. Sa bahay namin ni Joaquin dumiretso pagkalabas ng ospital. Pinaalam namin iyon kina nanay at tatay. Tuwang-tuwa nga si nanay at tatay sa desisyon naming iyon dahil sa wakas ay buo na ang aming pamilya. Kinausap pa ni na tatay at nanay nang masinsinan si Joaquin. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Ayaw din naman sabihin sa akin ng asawa ko kaya hinayaan ko na lamang. Ang mahalaga ay maayos na kaming dalawa. Binilhan din ni Joaquin ng bagong bahay si na tatay para mas komportable at hindi na magbabayad ng renta ng bahay. Ang bilis nga ng pagbili ng bahay at hindi man lang to pinalamuna sa akin. Hindi pa naman nakakalipat si nanay dahil magliligpit pa rin naman sila. Napakaiba talaga ng asawa ko. Kahit nung pang mga bata pa lang kami, sadyang mabait na siya noon sa pamilya ko. Kaya nga nalungkot talaga si nanay sa ginawa kong desisyon noon na iwan siya dahil anak din ang turing nila kay Joaquin at sa mga kapatid ko. Hindi ko pa rin siya napapasalamatan sa ginawa niyang pagtulong sa operasyon ni tatay dahil nawala na ito sa isip ko. Nakapokus kasi kami sa anak namin. Hindi ko alam kung nabanggit din ito ni tatay nung kinausap nila ang asawa ko. Saka ko lang siya kakausapin tungkol doon kapag hindi na siya busy. Tuwang-tuwa si Sebi pagkadating sa bahay dahil may sariling kwarto ito at talagang pinaganda ni Joaquin. "Anak, nagustuhan mo bang kwarto mo?" Tanong ni Joaquin sa anak namin habang buhat-buhat niya ito. Ngumiti ang anak ko. Dun pa lang sa reaksyon niya ay alam namin na sobrang gusto nito ang room niya. "Of course, Daddy. Thank you po." He even clap his hands at lagi nitong nagawa kapag masaya o nai-excite siya. "You're welcome, anak." He kissed him on his cheeks. "I'm a prince, Daddy." "Of course. You're Daddy's prince. And your mommy is my queen, right, babe?" He turned his kiss on me. "Akin na si Sebi, babe. Papalitan ko lang ng damit." Kinuha ko sa kanyang anak namin at saka dumiretso ng closet para kumuha ng pamalit na damit habang buhat-buhat ko rin ito. "Babe, I'll be back in my office. Madami ako naiwang trabaho but I'll be quick." Paalam niya sa akin. "Okay, mag-ingat ka ha. I love you." He kissed me on my lips. Biglang naghiyang nagtakip na mukha si Sebi. Nakalimutan namin, nakargo ako nga pala ang anak namin. "Oh, sorry anak. Daddy will be back later, okay? Bantayin mo si Mommy ha. Baka may makachat na iba, okay?" I rolled my eyes. Mukhang si Jared na naman ang tinutukoy nito kachat ko. He chuckled by my reaction and pinched my cheeks. He kissed our son forehead and turned to me. "Love you." Another kiss on my lips before he turned to leave the room. "Bye, Daddy." Sebi waved his hands too at ganun din ang ginawa ni Joaquin habang humakbang palabas ng silid. "Anak, magbihis muna tayo." Nilapag ko siya sa kama. Kumuha ko ng baby wipes at pinunasan siya at nilagyan ng baby powder ang likod. Saka sinutan ng malinis na damit. "Sina lola at lola, mami?" Tanong niya kina nanay. Anak, dadalaw rin sila rito. Pero kung gusto mo, bukas na bukas ay bibisita tayo sa kanila." Tumango ito. "Yay!" Hindi pa nga rin ako nakakabalik sa trabaho ko pero sinabi sa akin ni Joaquin na sa bahay na lang ako at mag-focus na lang sa pag-aalaga sa anak namin. Simula noon pa man ay hindi gusto ni Joaquin ang ideya magtatrabaho ako. Siya raw ang bahala sa mga pangangailangan ko pati kina nanay at tatay. Pero gusto ko rin namang magtrabaho dahil hindi lang sa pera kundi para sa sarili ko. Ngayon ay si Jared ang gumagawa ng dapat kong gawin. Kaya malabong hindi ko makakausap o makakachat si Jared dahil kailangan namin mag-usap para sa aking trabaho. Maya-maya nga ay tatawagan ko yun. Ayusin ko lang muna itong anak namin. "I heard Alfonso and Clara are coming back in our country."
Saad ni Selena kay Barbara habang nagbubuga ito ng usok ng sigarilyo. Barbara immediately turned her gaze on Selena. "What did you say?" Nakakunot ang kanyang noo na tanong sa kaibigan kung tama ba ang narinig niyang babalik na sa bansa sina Alfonso at asawa nito. "Yes." "So what are your plans right now?" Pinatay nito ang sindi ng ubos ng sigarilyo at muling tumingin kay Barbara. She signed and think of what she will going to do next. "Alam mo rin ba na nagkabalikan na si Joaquin at ang kanyang asawa?" Dagdag na saad ni Selena sa pananahimik niya. "What?" Inis niyang bulala sa kaibigan. "Where have you been? At hindi ka na updated sa pamilya ng Alfonso, ha?" "I'm just busy on my business. Kilala mo naman yung anak ko. Mas gusto pang pagtuunan na asikasuhin ang negosyo ng coffee shop kaysa sa negosyo namin. I don't understand her." Ngumisi si Selena sa kanya. "You are spoiling her too much." Saad ni Selena na may halong paninirmo ng boses. "Of course, she's my only daughter. Pero hindi ako makakapayag na pati ang anak ko ay masaktan naman na muli ng isang Montesillo. I must do something." Tumas ang kiling ni Selena. "Bakit kasi hindi mo nalang hayaan si Joaquin at ang kanyang asawa? May anak na nga pala sila. I forgot to mention. Kung ako sa'yo, tigilan mo silang dalawa. Dahil may anak na silang pwedeng madamay." "No. Kung hindi kami naging masaya ni Alfonso, hindi rin magiging masaya ang anak niyang si Joaquin. He will pay for what her mother done to us." She clenched her fist. Pinangako niya yun sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan na masaktan muli ang kanyang anak. Stella's point of view. Dumiretso ko sa opisina pagkatapos kong bumisita kay nanay. Hindi pa rin kasi sila nakakalipat dahil nagliligpit pa rin sila pero pwede nang lipatan ng bahay. Nagpatulong ako sa isang kasambay ni Joaquin para matulungan si nanay. May kinuha namang yaya si Joaquin para magbantay kay Sebi. Naroon din naman sina Camille ngayon sa bahay kaya may nagbabantay sa kanya. Galing kasi na eskwelahan si Camille at doon dumiretso sa bahay dahil nire-request ng pamangkin niya na pumunta siya sa bahay. Pumasok agad ako sa loob ng opisina ko. Nasa site si Joaquin at Johnson ngayon and he doesn't know that I'm here. Basta nag-iwan lang ako ng message sa kanya sa text na papasok ako sa opisina. Wala pa siyang reply kaya malamang ay hindi pa niya yun nababasa. "Stella?" Nag-angat ako ng tingin mula sa pagkakatuto ko sa laptop. "Jared? Bakit?" Umayos ako ng pagkakaupo. Sira na niya ang pinto ng opisina ko at umupo sa bakanting upuan na nasa harapan ko. Inilapag niya ang newspaper na may article ng Asian Builders. Nakakunot ang noo ko na kinuha ko yun at binuklat. Napabutukin niya siya. Agad kong binitawan ang hawak ng newspaper. "Nabasa na kaya ito ni Joaquin?" Nagalang tanong ko. Umiling si Jared. "Busy sa site si Joaquin. Tinatawagan ko si Johnson. Hindi raw nito nabasa ang newspaper dahil bigla nang pagpunta sa site." The news on the article is about Joaquin and Erica. Kilala si Joaquin sa larangan ng business pero masyadong personal ang target ng article at hindi tungkol sa business. Kailangang may gawin ako para sa pamilya namin. Sinara ko ang laptop at saka tumayo. "Stella, saan ka pupunta?" "May kakausapin lang ako, Jared. Babalik ako." Hindi ko na siya inayang makapagsalita pa para pigilan ako. Mabilis ako lumabas ng opisina. "Hi!" Nakangiting bati sa akin ni Erica. Gusto ko sana siyang i-text gabi para magkita kaming dalawa at para makapag-usap. Pero naunahan ako na baka hindi naman kailangan dahil alam ko mahal ako ni Joaquin at may tiwala ako sa kanya. Kinuha ko ang phone number niya kay Johnson. Mabuti na lang at nakuha ko ang number niya. May dahilan ako para kausapin siya. And this time, I'll make sure no one can ruin us. No one can ruin my family. Magiging matapang ako
para manatiling buo kami. Agad naman siya sumagot at pumayag kanina na magkikita kami ngayon. Hi, tipid kong bati sa kanya. Have a seat. Turo ko sa bakanting upuan na nasa harapan ko. So, why do you want to talk to me, Stella? Tanong sa akin ni Erica sa malumanay na boses pagkaupo niya. She's still as beautiful as ever. No wonder my husband loved her so much before. Salamat sa pagpunta mo, Erica. Gusto ko lang na mag-usap tayo tungkol kay Joaquin. Bagyasang nagulat sa sinabi ko, pero agad din naman siyang umitilit. What about Joaquin? Narinig ko nagkaayos na kayong dalawa ngayon at masaya akong bumalik ka na kay Joaquin. Napabuntong hininga ko. I'll make this straight and clear as much as I can. Ayoko nang patagalin ang pag-uusap namin. Erica, layuan mo ang asawa ko. Kumunot ang noo niya sa sinabi ko. What do you mean? I don't know the reason kung bakit malapit ka pa rin sa asawa ko. Gusto ko lang ng tahimik ng pamilya. Are you threatening me? My lips parted a bit. I calmed myself and smiled. Of course not. Gusto ko lang na ilugar mo ang sarili mo sa asawa ko. Stay away from him. Sumandal siya sa upuan. She crossed her legs and arms while looking amused at me. Look, Stella. Gabe, I cut her off. Sawa na ako marinig na magkaibigan lang sila. I know that already. Pero hindi man maganda na malapit ka pa rin sa ex mo, right? Ano lang isipin ng mga taos nakabit ka? Ganun ba ang gusto mong tingin sa'yo ng iba? Pinag-usapan kayo na may relasyon kayong dalawa ng asawa ko. At nagsisimula ulit kami, Erica. Huwag mo naman sanang siraan ulit. Nakikiusap ako sa'yo. Stay away from him. May anak na kaming dalawa. Dugtong ko pa. Her face becomes serious. She doesn't like what I said. At wala akong pakialam. Hindi ko na ito ulitin pa, Erica. Stay away from my husband. Madin kong wika sa kanya. She looked surprised by my actions and the way I speak. Masyado akong mabait noon, but this time ay hindi na. May anak kong kailangang protektahan sa mga taong gusto na sirain ng pamilya ko. Tatayo na sana ako pero napatigil ako sa pagtayo. Stella, iniisip mo rin ba na naging kabit ako ng asawa mo? Hindi ako nagsalita. Hindi ako desperadang tao, Stella. In the first place, kung gusto kong bumalik kay Joaquin, hindi ko kailangan na maging kabit. Kaya ko siyang agawin sa'yo dahil una siyang naging akin. Pero sana, huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan. Mahal na mahal ka ni Joaquin. Kahit noong alam ko naman na mas mahal ka niya. Anong ibig mong sabihin? Nagugulang kong tanong. Noong nalaman ko ang tungkol sa nangyari sa inyo noon, pwede ko siyang pigilan na hindi matuloy ang kasal niyo. Pero ibang tingin ni Joaquin sa'yo tuwing tinitingnan ka niya. Hindi lang niya alam na mahal ka na niya noon. At kung mag-alala siya sa'yo, ay sobra-sobra. Mas inuuna ka pa nga niya kaysa akin eh. I knew from the very beginning, he is not mine. Kaya hindi ako tumutol sa kasal niyo. Wala akong inaago sa'yo, Stella. Minahal ka niya. At saksi ako doon. Yes. Sabihin na natin na minahal niya ako pero hindi tulad ng pagmamahal niya sa'yo. He was lost and broken when you left him. Kung gusto ko sana siyang agawin sa'yo, ginawa ko na. Nang dahil yun para bumalik siya sa akin. Pero hindi ko ginawa. I know where I stand. Mariin niyang saad sa akin. My words left unspoken. Alam ni Erica na mahal na ko noon pa ni Joaquin? Paano ko nakakasiguro na wala kang balak na sirain kaming dalawa? You love him too? At may nakaraan kayong dalawa? Just trust him, Stella. Alam mong mahal ka niya. Alasin mo na ang lahat ng doubts mo sa amin. Kung nakita mo lang sana kung paano nasira nun si Joaquin sa pagkawala mo, hindi yun nangyari sa kanya nung iniwan ko siya. Nasaktan siya, oo, but broken? No. He was never broken when I left him. Binili niya ang ace because of you.
Tumayo na si Celine. I hope I make things clear between the two of us, Stella. Wika niya bago tuluyang humakbang palabas ng coffee shop at naiwan akong napatulala sa mga sinabi niya. Erica's point of view. What the hell you think you're doing, Erica? Nico's loud voice filled the room. Napatingin ako sa kanya. His teeth gritted in frustration while looking at me holding a bottle of alcohol. He is mad because he doesn't allow me to drink. He is too protected on me. Inirapan ko lamang siya at ipinagpatuloy yung pag-inom. I need to get drunk so I can forget this pain that I'm feeling right now. Nakasalampa ako sa sahig at nakasandal sa couch habang nakatingin sa mga gusali na nakikita ko mula sa unit ng kondo. Nawala na sa ayos ang buho ko dahil sa pagkakasandal ko kaya naging magulo na itong tingnan. Hinagos ko lang sa di kalayuan sa kinaupuan ko ang blazer na suot ko kanina. I don't know where I got the courage to talk to her. Kahit na alam kong masasaktan ako sa pakikipagkita ko sa kanya. Pumayag pa rin ako nung sabihin niya na kailangan namin mag-usap dalawa. I'm a mess. A totally mess. Inagaw niya ang hawak kong bote ng alak. Hindi pa naman ganun kadaming nainom ko nung dumating siya. Pero dahil hindi ako sanay uminom ay nakaramdam ako ng hilo. Gusto ko talaga yung lasing na lasing ako para makalimot ako kahit ngayong gabi lang. Give it back to me, Nico! I shouted at him. Nagtaas baba ang aking dibdib sa inis ko sa kanya sa pangialam niya sa akin. Tumayo na rin ako para gawin iyon sa kanya. Pero dahil matangkad siya, ay tinaas niya kamay niya sa akin upang hindi kumabot. Madilim ang kanyang anyo. Kitang-kita ko na nagpipigil ito ng galit sa akin. Nakipagsukatan ako sa kanyang titig. What's wrong? His voice becomes soft and gentle. Pinaton niyang hawak na bote ng alak sa lamesa. Nasundan ko iyon ng tingin bago muling humarap sa glass wall ng condo unit ko. Napapagod na po ako sa sahig at nagsimulang magtubig ang aking mga mata. Alam mo kung anong pinakamasakit, Nico? Yung maging kaibigan ng taong mahal mo. At minahal ka rin noon pero alam mong mali na mahalin siya kasi pagmamayari na siyang iba. Pagod na ako, Nico. Ayoko nito. Ayoko ng ganito. Nagsimula na ako umiyak at napaukinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Hindi siya nagsalita. Sana hindi na lang siya bumalik. Nilapitan niya ako at tinawakan ang mukha ko. Awang-awa ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin habang patuloy ako sa pag-iyak. Erica, alam mo namang mahal na maliwakin si Stella. We were there when he was totally a mess. Ikaw pa nga nagpalakas ng loob niya na hanapin si Stella. Akala ko ba tanggap mo na hindi na siya babalik sa'yo? Anong nangyari? Bakit bigla ka lang naging ganito? Alam ko, Nico. Parang mas lalong bumigat ang dibdib ko sa sinabi niya. It really hit me. Minahal ka ni Joaquin pero mas mahal niya si Stella. At alam mo kung paano siya nasaktan nang iniwan siya ni Stella. Ilang sandali kaming tahimik parehas. Narinig ko ang pagpapakawala niya ng malalim na buntong hininga. I know I'm hurting him, pero nasaktan ako ngayon. Akala ko kaya kong dahin ang sarili ko na makalimutan ko na si Joaquin, pero mali ako. Mahal ko pa rin siya. Madaming oras na hiniling ko na sana ako na lang ulit ang mahalin ni Joaquin. Ako na lang ulit ang kasama niya. Ako pa nga nagtulak kay Joaquin na pakasalan niya si Stella. Akala ko kasi iyon ang tamang gawin. Kaya ngayon ay nasasaktan ako. Nung umalis si Stella, akala ko ay pwede na ulit kami, pero unti-unti kong nakita kung gaano niya kamahal ang asawa niya. Iniisip ni Joaquin na kaibigan niya ako, pero hindi ko pa rin magawa na hanggang mag-ibigan lang dapat ang nararamdaman ko sa kanya. Kalimutan mo na siya. Nagsisimula ulit silang dalawa, si Joaquin at Stella. You need to move on, Erica. Mas lalo akong napaiyak sa narinig ko sa kanya. I know all of it, but my heart just can't follow. Saga na ganong kadali na nasabihin na kalimutan ko siya. I was there when he was broken at tinulungan ko siya.
Pinagpatuloy ko lang ang aking pagsalita. I hugged my niece while sitting on the floor. Erika, tama na. Niyakap niya ako. I felt too weak to push him away from me. I just let him to hug me. Mas kailangan ko yun ngayon. Kahit ipagtabuyin ko pa siya, si Nico pa rin ang nagpapalakas sa akin. He is my strength when I'm weak. Bakit ganun, Nico? Ako naman ang nauna. Bakit si Stella yung minahal niya ng ganito? I left him because I love him so much. Sabi ko habang umiiyak kay Nico. He didn't say anything at yakap-yakap niya lang ako. Awang-awa ako sa sarili ko. Iniwan ko si Joaquin dahil sa aking ina. Dahil nalaman ko ang aking ina ay ang kabit ni Tito Alfonso, ang ama ni Joaquin. Nakita ko kung paano nasakto ng si Tita Clara at kung paano naapektuhan si Joaquin ng sobra dahil doon. Hindi ko pa alam na si Mami pala ang mistress ni Tito Alfonso. Tinulungan ko si Joaquin na ayusin ang sarili niya dahil halos sirain na niya ang buhay niya noon. That's why we fell for each other. Kaya nang nalaman ko na si Mami ang dahilan kaya muntik nang masira ang pamilya ni Joaquin ay iniwan ko siya. Ayoko siyang masaktan pa. Dahil natatakot ako na kapag nalaman ni Joaquin ang naging dahilan ng paghiwalay ng kanyang mga magulang ay baka magalit siya sa akin. Ginawa ko lang ang tingin kong tama na mga oras na iyon. Bakit ngayon ipakiramdam ko sana na hindi ko na pala siya iniwan? Ayoko masira ang pamilya niya kaya sana mawala na itong nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal na umiyak sa mga bisig ni Nico hanggang sa makatulog ako. Nagising na lang ako na nasa higaan na ako. Bumangon na ako at 7 in the morning. Masakit ang ulo ko at mataas sa kakaiyak, not because I am drunk. Paglabas ko ay wala na si Nico na naabutan sa kanibilang silid. Kadalasan ay dito siya natutulog kapag ginabi siya na nakaalis dito sa unit ko. O baka naman hindi siya rito natulog. Ang mahilinis sa sigaan ay senyales na hindi nga ito rito natulog. Hindi nga nagusot ang bedsheet. Kapag dito yung natutulog ay magulo ang higaan pagkabangon niya. Madalas ko nga siyang inaaway dahil doon. Dumiretso na ang kusina at magluluto lang ako ng pagkain. Tatawagin ko lang siya mamaya. Napahinto ako sa paghahanda ng lutuin nang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko kung sinong tumatawag. Tinitigan ko lang ang phone ko habang tumatawag si Mami hanggang sa natapos nitong tumunog. Napabuntong hininga ko. Stella's point of view. Pagkatapos namin mag-usap ni Erika, ay dumiretso na ako umuwi sa bahay. Tinawagan ko lang si Jared at ipinaalam sa kanya na hindi na ako babalik sa opisina. Napaisip ako sa mga sinabi niya. Bakit may mga article na ganoon tungkol sa kanila? Civil wedding lang kasal namin ni Joaquin at kami yung pamilya lang talaga ang nakakaalam. Kaya marahil si Erika pa rin ang kilala nila. Hindi pa ako nakattend sa mga gatherings noon na ako ang kasama ni Joaquin. Ipinili ko ang ulo sa pag-iisip ng mga bagay na iyon. Enough of her. Naabutan ko naglalaro ang anak ko sa garden kasama ang kanyang yaya. Hindi ko muna siya nilapitan. Pinagmasdan ko lamang siya habang masaya ito naglalaro. Parang kailan lang ay nasa ospital kami. Ngayon ay masigla na naglalaro ang anak ko. Napatigil ako sa panunod sa anak ko na masaya naglalaro na mag-vibrate ang phone ko. Nag-text si Amanda at hinahanap ako. Hindi pala ako nakapagpaalam sa kanya. Nakalimutan ko rin na mag-iwan ng message sa kanya. I dialed her number. Lumayo rin ako sa kinatatayuan ko para makapag-usap kaming dalawa. Amanda, sorry. Nakalimutan ko magpaalam sa iyo kanina. Ayos lang, Stella. Naiintindihan ko naman. Masyadong marami nagpapagulo sa isip mo ngayon. Sinabi sa akin ni Jared ang tungkol dun sa article. Kumprontahin mo muna kung totoo yun, Stella, bago ka magdesisyon. Baka bigla ka lang umuwi sa inyo. Napatawa ko ng mahina sa sinabi niya. Masyadong advance mag-isip. Siyempre, hindi ko naman yung gagawin, lalo na at nagkalinuwan na kami ni Joaquin. Hindi naman ito katulad noon na sinadya talagang isin sa akin ang tungkol kina Erika at sa asawa ko. Hindi na ako basta-basta aalis tulad ng ginawa ko noon. Pero gusto kong malaman kung sino talaga nagpadala noon
at kung ano ang motibo nito. I lost my phone before and I can't retrieve my password in my social media account. Matagal ko na kasing hindi nabuksan kaya hindi ko na matandaan. Lahat kasi noon na pwede kong kontakin si Joaquin ay nag-deactivate ako, pati ang mga kapatid ko. Tapos ngayon ay bigla namang may lumitaw na ganito dahil maayos na kami ni Joaquin. Hindi kaya may nagsasadya na guluhin kaming dalawa ni Joaquin? Pero bakit? At anong motibo niya para gawin iyon? Wala akong kilalang may galit sa akin o kay Joaquin. Nakaramdam ako ng takot para sa pamilya ko. Ipinili ko ang aking ulo para alisin ang namang naiisip na hindi maganda. Baka nagkataon lang ang lahat. Wala naman siguro may galit sa pamilya ko o sa akin o kaya kay Joaquin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman naawain si Joaquin. Natatawang sagot ko dahil masyadong parang nagwo-worry si Amanda sa akin at sa gagawin ko. Saan ka ba galing kanina? Sabi ni Jared dahil biglan lang ako umalis. Nakipagkita ako kay Erica, Amanda. I confronted her. I asked her to stay away from my husband. Ano? Bakit hindi mo kami sinama? Stella, inaway ka ba niya? Ang taas ng boses niya. Nilayo ko ng konti ang tenga ko sa hawak kong phone dahil ang lakas ng boses niya. Ang OA naman ng reaksyon ng kaibigan kong ito kung makasigaw ay wagas. Hindi naman ganon ang pagkakakilala ko kay Erica. She's not into fights or making a scene. No, hindi ganon si Erica. At take a deep breath before I speak again. Magkaibigan lang sila ng asawa ko. At kahit siya, alam niya na mahal pa noon ako ng asawa ko. Hindi ko lang malis isipan ko, Amanda, ang magduda noon dahil minahal niya si Joaquin. Pero naniniwala na ako sa kanya na wala silang relasyon ng asawa ko. Kung totoo yan, bakit naman palagi sila magkasama ng asawa mo? Hindi ba niya naiisip na pwede silang pag-isipan na may relasyon? At ito na nga, nangyayari na. Dapat marunong siyang ilugar ang sarili niya. Nanggigigil sa Amanda. I can picture her face right now. Sigurado ako na umuusok ng kanyang ilong habang nagkikwento ko rito. Hindi ko alam, Amanda, pero siguro tama na. Hindi na natin sila pag-isipan ng hindi maganda. Wala namang masama kung magkaibigan sila ng asawa ko. Stella, ano ka ba? May relasyon sila noon. Pwedeng mahal pa niyang asawa mo. Dumistansya pa rin siya dapat dahil may asawa na si Joaquin. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam at may tiwala ko kay Joaquin, lalo na ngayon na may anak na kami at willing si Joaquin na bumawi sa amin ng anak ko. Hayaan na muna natin, Amanda. Hindi man nanggugul si Erica. Baka talaga nakalimutan ng asawa ko. Basta ang importante ay mahal ako ni Joaquin, kami ng anak ko. Sa bagay, pero kung sakali manggulo yun, naku, huwag mo akong pigilan na awayin yan. Sige na, ibababa ko na ang tawag. Balik na ako sa trabaho. Magkita lang tayo sa Monday, ha? Sige. Bisitahin mo rito ang inanak mo, ha? Hinahanap na kayo ni Jared. Bilin ko sa kanya. Palagi kasi akong tinatanong ni Sebi tungkol sa kanila. Sanay kasi siya noon na araw-araw niya nakikita ang dalawa. Oo nga pala, sige. Daan namin kay Jan sa weekend. Kiss mo ako sa inanak ko, ha? Binalagan ko na rin ang anak ko pagkababa ng tawag ni Amanda. Busy pa rin ito sa paglalaro. Mommy? Nagtatakbong palapit sa akin tatayuan ko nang mapansin ako. Sinalubon ko rin siya. Nag-squat ako para magbantay kaming dalawa. Kagad niya ako niyakap at hinalikan ko siya sa pisngi. Kumusta na ang baby ko? Good mommy. Masigla niya sagot. Humiwali niya sa akin. Mommy, may pasalubong ka po ba sa akin? Tinignan niya ako na nagpapakit ang kanyang itsura. Marunong na maglambing. Napakagat ako ng labi. Nakalimutan ko siya na bilhan ng pasalubong dahil occupied ang isip ko kanina. Anak, sorry. Nakalimutan ni Mami bumili. Gusto mo, mag-bake na lang tayo ng cookies? Na-excite ng kanyang itsura sa sinabi ko. His eyes delighted in excitement. He even clapped his hands. Mas natuwa ako sa nakita kong reaksyon niya. Yehey! Gusto ko po yun, Mami.
Kinintalan ko ng halik ang kanyang ilong kaya napahagiki ito. Come on anak, let's go. Ipag-bake na rin natin si daddy. Binuhat ko na siya at saka kinarga. Sally, sunod ka na lang ha. Pakidala lang yung mga laruan niya. Salamat. Saad ko sa yaya ni Sebi bago kami tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Excited na excited ang anak ko habang nagbaby kami ng cookies. Ang kalat naming dalawa sa buong kusina. Si Nana ay masayang tumutulong din sa amin. Isang oatmeal cookies ang ginagawa namin. Tuwang-tuwa siya maglagay ng mga ingredients sa bowl at haluin. Para sa kanya ay naglalaro lang yata kami. This is a priceless moment with my son. Mukhang kailangan ko na talaga na mag-resign sa trabaho. Napag-isipan ko rin ito pero ngayon na nakikita kong anak ko na masaya na kasama ako ay nabago ang isip ko. Gusto ko lagi na nakikita siyang masaya at nababantay na rin. Isa rin ito sa sasabihin ko sa asawa ko pagkabalik niya mamaya. Magpo-focus na lang ako sa pag-aalaga sa mag-ama ko. Nawala na rin sa isip ko pansamantalang problema ko kay Erica. Lalo na sa article na lumabas sa isang newspaper. Pagdating na lang ni Joaquin mamaya ay kakausapin ko siya sa bagay na iyon. Hindi ko rin alam kung nabasa na ba niya iyon. Kanina pa siya na hindi tumatawag sa akin. Sabi ni Johnson ABC lang sa mga kamiting. Kaninang lunch lang kami nakapag-usap. Nagmamadali kasi ito kanina. Sigurado na hindi pa niya yun nababasa. Joaquin's point of view. Wax, do something! Napahilit ako ng sentido ko habang kausap sa kabilang linya ang kapatid ko. Palakad-lakad din ako at hindi mapakali. That article contained malicious about me and Erica. They are attacking my personal life. Whoever wrote it, alam ko na may nag-utos sa kanya para isulat iyon. Alam nila na kasal na ako. I just don't know why they are writing malicious content about me. Inutusan ko si Wax ni patanggal na nagsulat ng malisyosong article tungkol sa akin at kay Erica. Hindi tungkol sa business ang isinulat niya, kundi ang nakaraan namin ni Erica at ang iniisip nila na may relasyon kaming dalawa. Don't worry Sir Joaquin, nagawa na ng paraan ni Kuya Mateo. Do you think nabasa nito ng asawa mo? Napabutong hininga ko at mas lalong sumakit ang ulo ko. Sana ay hindi pa. Ayokong pag-isipan niya ako ng hindi maganda, lalo na at nagsisimula pa na ulit kami. Hindi pa naman siya tumatawag sa akin para kumpirmahin ang balitang iyon. And besides, napag-usapan na naming dalawa ang tungkol kay Erica. But I'm still not sure na hindi pa talaga niya nababasa. Mas okay kung umuwi ka na siguro bago pa malaman ni Stella ang tungkol dyan. Anyway, next week na ang balik ni na mami at sigurado matutuwa sila sa nalaman na nagkabalikan na kayo ng asawa mo. Plus may bonus pa. May apo na sila sa inyo ni Stella. Napatawa ako sa sinabi niya. Nag-divert bigla ang niisip ko. Oo, hindi ko pa nga nababanggit kay ma'am tungkol sa bagay na yan dahil gusto ko siyang sorpresahin sa apo niya. Well, masusurprise talaga siya. Okay, I'll hang up. Thanks for the help, Wax. Give me an update about this. Binalikan ko ang ginagawa ko sa laptop at sinibago ko ito sinutdown. Nabasa ko rin ang text sa akin kaninang asawa ko na galing sa opisina. I'll convince her to resign para makapag-focus na lang siya sa amin ng anak niya. Stella's point of view. Nasa kwarto kami ni Joaquin at katatapos lamang patalugin si Sebi. Pagkalabas na ng bathroom ay ako naman ang sumunod para maligo na. Paglabas ko ay nakupo na sa sigaan habang nakasandal sa headboard ng kama at may binabasa sa laptop na nakapatong sa kanyang hita. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Iminuwesta niya ang kanyang kamay na tumabi sa kanya. Sinunod ko siya. Isinara ko na rin ang kanyang laptop at ipinatong sa bedside table. Hinapit niya ako para lumapit pa sa kanya at saka pinulupot ang kanyang kamay sa bewang ko. Sumandal ako sa kanyang dibdib habang hinalikan niya ang tuktok ng aking ulo. Joaquin? Mahinang tawag ko sa kanya habang nasa ganong posisyon pa rin kami. Gusto ko na siyang kausapin tungkol doon sa article
Hindi ko nagawang banggitin sa kanya kanina dahil masayang masaya ito ng pagdating niya dahil sinalubong siya ng anak namin na dala ang cookies. Hindi nakati si Sebi. Pagkababa lang ni Joaquin sa sasakyan ay tumakbo na ito bitbit ang cookies. Excited na excited talaga ang anak namin tuwing darating ang kanyang ama, lalo na kanina na ibibigay ito dito. Sinabi ko pa man sa kanya na dessert niya ibigay. Hindi talaga nakatis ang anak namin, kaya natatawa lang ako habang masaya ko silang pinagmamastang mag-ama. Si Joaquin naman ay kitang kita ko ang labis ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Paano ba naman ay ang daldal ng anak namin? Hanggang sa nakapasok ng may sa loob ng bahay ay nagkwekwento na ito kung paano namin nagawa ang cookies. Siyempre, mas natutuwa si Joaquin dahil parang hindi nagkakalayo na magtagal sila mag-ama. Sobrang close sila sa isa't isa. Kaya yung nangyari ngayon na may gustong sirain kaming pamilya ay hindi ako makakapayag. Gusto kong gawin niya ng paraan para mawala ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanilang dalawa ni Erica. Gusto kong malaman nila na ako ang asawa nito. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sagot niya. Napaangat ako sa kanya ng tingin at umayos ang pagkakaupo para magbantay kami. Hinawi niya ang nalalaglag na buhok sa aking mukha sabay haplos nito. I gently closed my eyes as he continued kissing my face. Muli akong dumilat na may mapupungay na mata na tumingin sa kanya. He leaned closer to me and kissed me. Ang isang kamay niya ay umakyat sa aking liig habang patuloy siya sa paghalik sa akin. Gusto ko sana siyang kausapin tungkol dun sa article na nabasa ko sa kanila. Pero unti-unti akong nawawala sa aking sarili sa ginagawang paghalik sa akin ni Joaquin. His hands continue to wander my body. He touched gave me shivering sensation on me. Pakiramdam ko ay nag-iinit ang aking pakiramdam. Bawat halik niya ay sinasabihan ko iyon. I miss his touch, his kiss, and I miss everything about him. Hindi ko maiwasang magpakawala ng mahinang ungol na bumaba ang kanyang labi sa aking liig. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa isa kong dibdib at minamasa ito. Mas lalo akong nag-iinit sa ginagawa niya. Unti-unti niya akong hiniga habang patuloy pa rin siya sa paghalik sa aking liig pababa sa aking dibdib. Itinas niya ang suot na nighties para matanggal itong tuluyan. I can feel the coolness of the air condition in my bare skin. Pero ang init na nararamdaman ko ay siyang mas nangingibabaw. I can see the desire and love in his eyes as he's staring at me down to my naked body. Tiningnan ko siya sa kanyang nangungusap na mata. He is still the only one who got my knees weak, who makes my heart beat faster as I looking at him. You are so beautiful, my wife. I love you, Stella. Hinawakan ko ang kanyang mukha pababa sa kanyang mga labi and he kissed my hand when I touched his lips. Muli niyang ibinaba ang kanyang mukha para mahalikan ako sa labi. Tinanggap ko iyon ng buong puso. Sinasabihan ko ang mainit niyang halik sa akin. Bumaba pa ang kanyang halik sa aking liig. A soft moon escaped from my mouth. Joaquin, ang isang kamay niya ay patuloy sa pagmamasahe sa aking dibdib habang ang kanyang labi ay abala sa isa kong dibdib. Napapaliyad ako sa sarap na nararamdaman. Bumaba pa ang kanyang mga labi sa aking puson hanggang sa aking pagkababae. Tuloy niyang inalis ang huling saplot sa aking katawan. Then he continued kissing me down there. Napapasabunot ako sa kanyang buhok sa sarap ng kanyang ginagawa. Napapalakas na rin ang ungol ko sa ginagawa niya. He entered 2 fingers in my wet folds. Mas lalo akong nagdedeliryo sa ginagawa niya. Joaquin, I'm coming. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa sobrang pagpapaligaya niya. He licked all the juices that came out from me. After that mind-blowing he did down there to my core, nagsimula na siyang tanggalin ang kanyang suot na damit. Tinulungan ko siya. Yumakap ako sa kanya habang hinahalikan niya ako muli. My hands started to travel down his shaft and he groaned in pleasure when I reached it. I moved my hands up and down to his shaft. Faster, honey. Utos niya sa akin na pagpipigil ng kanyang boses. Sinunod ko siya pero agad din niyang ipinatigil nang simulan niyang ipasok ang kanya sa aking pagkababae. Nahirapan siyang ipasok
dahil matagal na huli namin pagtatalik. I can feel the pain as he's trying to enter his shoe shop in my core. Napapakapit ako ng mahigpit sa kanyang likod sa sakit. Nang naipasok niya iyon, ay hindi agad muna siya gumalaw. He let me adjust to his size. Go on, Joaquin. Utos ko sa kanya. He moved faster and faster. Tanging ang tunog ng aming mga katawan ang siyang naririnig sa buong silid. Fuck, he said in between his fast rhythm of movement. I groaned in pleasure as I'm coming. Mas mabilis pa ang paggalaw sa aking ibabaw. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang pagbuhos ng kanyang similya sa aking sinapupunan. I love you, Stella. Hinilikan niya ako sa aking labi. I love you too, Joaquin. Ilang sandali muna siyang nasa babaw ko bago tumabi sa akin. Nilapitan niya ako sa kanyang katawan. Nakaunan ako sa kanyang dibdib. Joaquin? Yes, honey. He kissed me on my forehead. May gusto ka bang sabihin sa akin? Hinaplos-haplos ako ang kanyang dibdib. Nabasa ko yung article sa inyo ni Erica. Panimula ko. Nag-angat din ako ng tingin sa kanya. Mas niyakapan niya ako at muling hinalikan sa noo. Forget it. I really told you. Magkaibigan lang kami ni Erica. Ikaw ang mahal ko, Stella, at ang anak natin. Ngumiti ako sa kanya. Iyon lang din ang gusto kong marinig mula sa kanya. Mahal na mahal kita, Joaquin. Buong pagmamahal kong saad sa kanya. Wala namang nagbago at mas lalo ko lamang siyang minahal. Mahal na mahal din kita, Stella. Muli niya akong siniil na madamdaming halik sa aking labi at muli namin pinagsaluhan ang aming pagmamahalan. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself